Mga kabalita, mas marami na raw ang registered SIM cards kesa sa populasyon ng bansa. Pero talamak pa rin daw ang text scams. May balita live si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Connie, Rafi, naku ha, kasama ako dun sa nakakatanggap araw-araw. Ako rin. Lahat yata tayo. Ito nga, inamin ng DICT na patuloy pa rin ang pang-scam sa kabila ng SIM card registration. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, sa ngayon 118 million na ang rehistradong SIM card. Mas marami raw kaysa populasyon ng bansa na 115 million. Sabi ni Uy, matapos ang deadline ng SIM card registration noong July 25, malaki na raw ang ibinaba ng criminal scams sa text. Si Uy mismo nakatatanggap daw noon ng 6 hanggang 7 text scams kada araw, pero ngayon isa sa kada araw o 2 araw. Pero nandyan pa rin nga raw ang problema, kaya patuloy ang kanilang pag-iimbestiga. Nakakumpiska na raw ang mga otoridad ng SIMs na ginagamit sa e-wallet, crypto at iba pang digital scams na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso sa loob lang ng 1.5 buwan. Mas madali na raw kasing matukoy ang mga salarin dahil sa SIM card registration. Sabi pa ni Uy, talamak pa rin ang mga panloloko dahil lumipat na raw ang mga scammer sa tinatawag na over-the-top apps gaya ng Messenger, Telegram at Viber. May pressure naman daw ang iba't ibang bansa sa mga apps na ito para siguruhin ng mga itong mapipigilan ang mga nanloloko. Isa pang dahilan ay may mga nagbebenta ng kanilang registered SIM cards. Ang hindi alam ng mga nagbebenta, Rafi at Connie, sabi ni Uy, pag ginamit ang SIM nila sa krimen, kasama sila sa huhulihin. Rafi, Connie? Yes, Tina, merong mga naibalita kamakailan, di ba, na nakalusot yung picture ng isang unggoy, di ba, sa pagpaparehistro ng SIM. Ano na yung latest doon? Anong update natin? Maganda naman yung pagkakasmile ng unggoy, Connie. At marami rin naman ang uunggoy. Oo, di ba? Pag kinan mo, uy, pwede to. Oo, di ba? Ayun nga, sabi nga ni Secretary, uy, talamak pa rin nga yung panloloko dahil yung mga nagrehistro ng kanilang SIM, merong mga gumamit ng peking ID o peking credentials. Nangyari raw ito nang hingi ng mga mababatas na luwagan yung requirements dahil marami yung walang ID. Di ba dati ang higpit ng requirements, tapos marami nagreklamo, hindi sila aabot sa registration, di ba? So, niluwagan. So, yan yung resulta daw. Pero, tiniyak naman ng DICT na sa mga susunod na buwan, lilinisin nila kasama ng mga telco ang listahan ng mga nagparehistro ng SIM para matanggal yung mga gumamit ng peking ID o credentials. At pwede rin mag-report ng scammer sa hotline 1326 sa DICT po yan. So 1326 lang yung tatandaan ng ating mga kapuso. Connie, Rafi? Alright. Okay, maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.